Tayo po ay dumalangin sa ating mabait na Diyos. Mapagpalang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, sa unang panalangin, pagluhod, pag-aayuno, na aming dearly beloved Honorable Pastor Wendell Meda. Hallelujah, ikaw po Diyos ang magpala sa oras na ito, ng iyong pong mabanal na staan ng buhay, na aming pong mapag-aralan. Sa kanang balagod ako po walang magagawa, tanging, sila po kumaasa. Maraming salamat o Diyos. Siyang paglangin sa bawat yugto ng malagawain, sa mapapuring awitin, sa mga buhay na patotoo, sa awitin ng mga awit, ang patuloy mong pinapatunayan o Diyos na gawin nandirito, sa iyong tunay mong banal na gawain, hallelujah, maging sa pagbibigay, tinuturo ng bawat isa, maging matapat na naglilingkod sa iyo Diyos. Kaya naman sa oras na ito, pagpalain mo po ang iyo po mga banal na staan ng buhay, sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, devils, for hindrances, doubts, unbelief, cast out right now. Cast out in our midst, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise God. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At ang kataas-taas ng pagpupuri, pagliwalhati, pagsamba, padarkina at pagpaparangal ay para lamang sa ating napakabait na Diyos, na buhay sa Diyos na napakabait, walang iba, kundi ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Doble pong respeto at paggalang sa ating malabang lista with the Strat Almeida. Praise the Lord sa lahat po ng mga beloved Almeida children, to the beloved Almeida family, at sa ating patuloy na pag-alaala, paggunita sa mga ginuntuang turo at aral ng ating dearly beloved parents in the Lord. Ating mga Pioneer Square, kayo na lamang po munang magbasa ngayon. Praise God. Pangunahan niyo ang pagbabasa ng Biblia. At sa susunod, yung iba naman, itatry natin na magbasa ng Bible. Praise God. Sapagkat ayan ay napakalaga. Purihin na ating napakabait na Diyos at sa lahat rin po na ating mga kamagagawa sa pangasiwa natin, beloved Order Preacher, magandang oras po sa aming buong pamilya, sa lahat na ating mga kapatiran na ito, sa ating banal na gawain. Everybody say praise the Lord! Purihin na ating dakilang Diyos. Mga kapatid, ating buksan ang ating mga Biblia. Sapagkat ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po mga minamahal ay tunay na napakahalaga. Parang ating pananampalataya ay lalago, uusbong lalago, minamahal, mapakinabangan natin. Hallelujah, praise God. At higit sa lahat mga minamahal, pag tayo ay merong mga pangangailangan sa Diyos, dahil sa tayo ay merong pananampalataya sa Diyos, ayan ang tutulong sa atin. At masabi ng praise the Lord. Basahin natin. Mga Kawikaan, Kabanatang 8, talatang 32 hanggang 36. Proverbs chapter 8, verse 32 up to 36. Pwede niyo pong pagatian yan. Chapter 8, verse 32 up to 33. Tapos, verses 34 up to 36, yung isa naman po nating magbasa. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, versikulo 32. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, sapagkat mapalad ang nag-iingat ng aking mga daan. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpapakapantas. At huwag ninyong tanggihan. 34. Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan, sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngunit siya ay nagkakasala laban sa akin, ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan.
Amen. Everybody praise the Lord. Hallelujah, praise God. Dito natin makikita ngayon, mga minamahal, hallelujah, praise God, ang ating pagpapahalaga sa ating kanya-kanyang kaligtasan. Napakahalaga po na ating nabasa ang sabi ng banal na kasulatan. God bless po sa nagbasa. Tayong mga nakakilala sa Diyos, iyan po ay ating dapat pahalagahan. Sabi ng Biblia, ang mga kinakausap ng Diyos dito, mga kapatid, ay yung kanyang mga anak. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay kinakailangang makinig, sumunod, tumalima, magpasakop, gumanap sa kalooban ng Diyos. Sabi, ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako. Kinakailangan nating dinggin, pakinggan ang ating mabait na Diyos, sapagkat mapalad ang nangag-iingat ng aking mga daan. Mapalad yung mga nag-iingat ng daan ng ating mabait na Diyos. Yung mga alituntunin, mga pinagagawa ng Diyos, pag ayan po ay ating iniingatan, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo raw po ay mapalad. At magsabi ng praise the Lord. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Kaya ayan po ay ating kailangan gawin, makinig tayo ng turo, tayo raw ay magpakapantas. Ibig sabihin talagang aalamin natin yung kahalagahan ng ating kaligtasan, yung kahalagahan ng ating paglilingkod sa ating mabait na Diyos. At sabi ng Biblia, huwag nating tanggihan. Everybody so praise the Lord. Sapagkat merong mga tumatanggi, may mga nagtatakwil, hindi nila pinapalagahan ang kaligtasan na ibinibigay ng ating napakabait na Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Kaya nga, bawat lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, nariyan ang ating Central Church, Main Church, nandyan ang sentro ng panalangin ating dearly beloved parents in the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung mga nakikinig sa ating mabait na Diyos, ang ginagawa nila ay nagbabantay araw-araw sa mga pintuang bayan ng Diyos na naghihintay sa kanyang haligi, sa kanyang mga pintuan. Praise God. Ibig sabihin, naroon yung pagtsatsaga, pagtitiis, pagmamatsyag, pagbabantay, minamahal, sa kaligtasan, sapagkat anytime now, kung babalik ang mabait na Diyos, ayaw ng Diyos na tayo ay maiwan sa rapture. Ayaw ng Diyos na masayang ang ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ayan, yung mga humanap sa ating mabait na Diyos. Hallelujah, praise God. Ang sabi ng Biblia, yung mga nakakasumpong sa ating mabait na Diyos, sila ay nakakasumpong ng buhay. Kaya pag natagpuan mo ang ating mabait na Diyos, natagpuan mo rin ang totoong buhay. Amen? Ito ay buhay na kay Kristo. Praise God, panibagong buhay kapag ikaw ay naglingkod sa ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. At magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ibig sabihin, lilingapin ka ng Diyos. Mapapansin ka ng ating dakilang Diyos. Pahalagahan ka niya. Purihin ang ating mabait na Diyos. At sabi ng banal na kasulatan, yung mga nagkakasala naman, delikado. Ngunit siya nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Ayan. Kaya yung mga makasalanang tao, alam natin, walang gumagabay sa kanila, walang pumapatubay sa kanila na Espiritu Santo ng Diyos. Kaya sila gumagawa ng kasalanan sa harapan ng ating mabait na Diyos. Pero, kapag ikaw ay nakakilala na sa Diyos at gumagawa ka pa rin ng kasalanan, ang sabi ng Biblia, siya nagkakasala laban sa akin, ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Napakaliwanag.
Kaya nga minsan marami pang Kristiyano, nakikita natin kung paano sila naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Merong mga nagpapahalaga, meron pa rin talagang mga hindi nagpapahalaga. Kaya totoo mga minamahal, ang langit ay para sa mga totoong Kristiyano. Ngunit ang apoy ng impyerno ay para sana sa mga makasalanan. Ngunit subalit, kapag ang Kristiyano ay hindi po talaga nagpahalaga sa kanyang kaligtasan, praise God, pwede pa siyang maagaw ng kaaway. Sabi ng Biblia, silang lahat na nagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan. Kaya nga, hindi ilalagay ito ng Diyos kung hindi ito totoo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Merong mga nagtatanim sa ating mahal na Panginoon. Ano kaya yung tinatanim? Sama ng loob. O di kaya pagtatampo sa ating mabait na Diyos. Pag hindi tinugon ng panalangin, pag walang katugunan, pag matagal nang naglilingkod sa Diyos at hindi pa rin pinagpapala, sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, merong standard, merong pamantayan ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, pag naglilingkod ka sa Diyos, marami kang sakripisyo na ginagawa sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Pero, minamahal ko, mas matimbang po kasi yung pagsunod. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi nga, hallelujah, praise God, obedience is better than sacrifice. Ayan ang nakalagay sa banal na kasulatan. Kaya itong ating nabasa, mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, pahalagaan po natin ito. Kinakailangan nating pakinggan, dinggin, talimahin, sundin, kung ano ang palaging sinasabi ng ating mabait na Diyos sa atin. Kinakailangan na tayo ay makinig sa kanyang mga turo. Tayo magpakapantas, huwag nating tanggihan. Anumang mga bagay na makakabuti sa ating paglilingkod. Ayan ay kinakailangan nating gawin at tuparin. Sabi ng banal na kasulatan, tayo ay mapalad kung tayo ay nakikinig, sapagkat tayo ay kabilang doon sa mga anak ng Diyos na nagbabantay sa ating kaligtasan. Wala na po tayong pinaghahandaan pa na dito sa sanlibutan ay merong praise God. Kumbaga yung pinaghahandaan na natin, ito na mga minamahal ko, yung malapit na pagbabalik ng Diyos. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin na ating dakilang Diyos sapagkat nasumpungan na natin ng Diyos eh. Nasumpungan na natin ang buhay, pinagpala na tayo. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ayaw ng Diyos sa tayo ay magkakasala pa. Dahil kung magkakasala pa tayo, kung gagawa tayo ng mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, pwede pa tayong mahatak ng kaaway. Pwede pa tayong mawala. Ayan ay nakalagay sa banal na kasulatan. Basahin natin sa 1 Peter chapter 5. Mababasa natin yan. Praise God. Mga salita ng ating mabait na Diyos. 1 Peter chapter 5, verse 8. Unang Pedro kabanatang 5, talatang 8. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanata 8, Kabanatang 5. kabanatang 5, talatang 8, at ayun po dito, hallelujah. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na diablo, na gaya ng leon umuungol ay gumagala na humahanap. Umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mabait na Diyos. Kaya, salamat sa ating mabait na Diyos. Di ba, pag Pioneer Square ang magbabasa, pwede, parang matured. Hindi lang talagang parang matured tignan. Sa susunod, ating mga beloved adult square. Kaya handa-handa ninyo ang inyong salamin. Walang exempted. Sa bawat outstation, may mga nangangasiwa, nangunguna. Kanya-kanya po yan ng pangangasiwa. Everybody, so praise the Lord. Baka sabihin nyo, sa ibang outstation, di naman ganyan. Kanya-kanya nga ng pag-aasikaso yan eh.
Kanya-kanya yan, mga minamahal ko, ng paglago sa paglilingkod. Everybody, so praise the Lord. Kaya hindi natin pwedeng ihambing. Bakit sa kabila, sa ibang station, hindi naman. Mapalad nga tayo kung ito ay naging kaganapan sa atin sa oras na ito para makita ng Diyos na ganito tayo magpaalaga. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sinubukan natin dati, children's choir. Sinubukan na natin youth choir. Ngayon, mga finest choir. Puri na ating mabait na Diyos. Alam niyo po, mga minamahal, mapalad po tayo kapag tayo ay nagagamit ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pag ikaw ay nagagamit ng Diyos sa kanyang banal na gawain, grabing pagpapala yan. Kahit wala kang magandang boses, di ba? Meron ka namang magandang mukha. Walang Kristiyano o walang anak ng Diyos na walang itsura. Lahat ng mga anak ng Diyos may itsura. Everybody say, praise the Lord. Sa susunod, sila tatay. Malakas ang amen. Praise God. Diba? Maganda kasi pag tayo ay naahasa nagbabasa ng banal na kasulatan. Tayong magiging inspirasyon. Kung ikaw ay may anak, makikita ka ng iyong mga anak na nagpapagamit ka sa Diyos. Ang mahirap naman, kung ikaw magulang, ayaw magpagamit sa Diyos, ayaw din ng anak mo. Kaya nga, ang nagiging halimbawa talaga minamahal ay yung mga magulang. Everybody say, praise the Lord. Dahil pag nakita nila yung papa ko, yung mama ko, aba, praise the Lord, nagbabasa ng Biblia. Di ba? Hindi lang sa bahay-sambahan. Kahit sa bahay, inaaral talaga ng mainam ang salita ng Diyos. Kaya nga nabasa natin, pati nga sa pagbabasa, tingnan nyo talagang minsan, hinahadlangan ng kaaway yung ating pagbabasa. Tama naman yung ating nakitang talata, yung tamang salita, pero pag nabanggit na natin minsan, sumisingit ang kaaway. Kaya totoo ang ating binasa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, ang demonyong si Satanas, gumagala. Kaya pala, ang mga anak ng Diyos dapat walang gumagala. Amen? Kasi nakalagay dito kayo'y maging mapagpigil. Kayo maging mapagpuyat ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Kaya kung babalikan natin yung ating binasa kanina sa Kawikaan, Kabanatang 8, talatang 32 hanggang 36, kapag ikaw ay hindi na nakikinig ng salita ng Diyos, ano pang susundin mo? Ano pang ipapamuhay mo na salita ng Diyos kung hindi ka nakikinig? Anong tutuparin mo? Hindi ka na magiging mapalad kasi nasila ka na ng kaaway, inagaw na ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Anong makukuha natin kung iba yung pakikinggan natin? Naku, mga minamahal. Sabi nga ng ating presidente, ex-president, huwag mong gawin yan, masisira ang buhay mo. Everybody praise the Lord. Di ba? Ganun din sa pagliligod sa Diyos. Lalo na pag ang mahal na Yesu Kristo nagsabi sa atin, huwag mong gawin yan. Masisira ang buhay mo. Gagawin talaga natin, Diyos nang nagsabi. Pero pag sinabi ng Diyos, gawin mo yan, magiging maayos ang buhay mo. Di lalo nating susundin. Everybody praise the Lord. Siyempre, sino ba naman ang ayaw pagpalain? Sabi nga natin mga pastor, kahit taga-bukas lang siya ng gate sa langit. Basta taga-langit. Praise the Lord. Pagbukas ng pintuan sa langit, papasok ang mga anak ng Diyos. Welcome sa langit, sa piling ng ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody praise the Lord. Kaya ingatan natin ang ating sarili, mga minamahal. Sabi tayo, maging mapagpigil, mapagbantay, maging mapagmatsyag. Dahil ang kaaway, ang demonyo ay gumagala na humaharap ng masisilan niya. Kaya totoo yan. Hallelujah, praise God.
Marami nang nasila ang kaaway, nasilo ang kaaway. Sabi pa ng Biblia, hello, praise God, pag hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka na nagbabantay sa iyong kaligtasan, paano mo pa masumpungan ang kapangyarihan ng Diyos? Paano mo pa masaksihan ang mga himala ng ating mabait na Diyos? Paano mo pa matamo o makamit ang lingap ng Panginoon? Eh di lalo na, kapag ikaw ay pinasok na ng kaaway, lubusan ka na ng nasila, nilukuban ka na ng kapangyarihan ng kaaway, ang gagawin mo na ay hindi na kalooban ng Diyos. Ikaw ay magkakasala na at naroon na. Ang sabi ng Biblia, yung nagkakasala ay magliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Everybody, so praise the Lord. Kaya naman kung titignan natin sa banal na ministeryo, ito talagang napaka-stricto kung titignan natin, di ba? Hallelujah, praise God, mabigat eh. Mabigat ang mga, hallelujah, ang mga nabibitawang salita ng ating mabait na Diyos. Kumbaga, yung pagbabantay talagang napakahigpit eh. Dahil ganun talaga tayo sinisecured ng ating mabait na Diyos. Mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng may katapatan, mamuhay ng may kabanalan, may takot sa Diyos, lahat sundin mo eh. Wala kang pipiliin. Everybody so praise the Lord. Tayo lang naman ang nasa buong katotohanan kasi. Amen. Kung dadalo ko sa ibang pananampalataya, nako, huwag na lang. Masarap ang maglingkod sa totoong Diyos. Maganda ang buhay natin dito. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga, may magandang buhay. Kung mga makasalibutan nagsasabi doon, ha? Hindi lalo na tayong mga anak ng Diyos, totoong may magandang buhay pag nakilala mo si Kristo. Pag ikaw ay totoong naglilingkod sa Kanya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya nga bilang mga Kristiyano, tayo minsan ay nakakabitaw ng mga vows or pangako natin sa Diyos. Mga promise sa ating mahal na Panginoon. Wala ba yun? Pag pinagpala mo ko, praise God. Tutupad na ako sa iyong kalooban. Aba, binigyan natin ng kondisyon ng Diyos, di ba? Lahat naman tayo nakaranas yan eh. Pag pinagpala mo ko, wala pa doon, magliligod ako sa iyo ng may kainitan. Aba, may kondisyon. Paano pag sinabi ng Diyos, anak, hindi kita pagpapalain, natutulog ka. Siyempre, mahal ang Panginoon. Kaya nga ako naglilingkod sa iyo eh. Sabi naman, natutulog ka anak eh. Joyful pala, tulog ka na eh. Solid pala, nakita mo yung nagkakabusbusan. Testimony anak na, hindi ka nakikinig eh. Hallelujah. Pagbibigay na anak, nako, hindi ka nagbigay eh. Preaching na, nako, yung preacher, sigaw ng sigaw eh. Halos nabibigay ka na nga anak eh. Pero, alam nyo mga minamahal, kung inoobserbahan natin ang ating kapwa, mas lalo na ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga eh, wala man ang Diyos dito, walang larawang inanyuan, pero alam natin ang Diyos ay Espiritu. Nasa puso't isipan natin ng Diyos, nasa buhay natin ng Diyos. At sabi ng praise the Lord. Kaya nga, kahit hindi ka pa pinagpapala, mahala pa yun, kahit hindi mo pa ako pinagpapala, sisikapin ko na masunod ang iyong kalooban. Everybody say, praise the Lord. Ang dami nating mga napakinggang mga patotoo. Tayo mismo, nagpapatotoo na ang Diyos dito ay totoo. Tayo mismo nagpapatotoo na ang Diyos dito ay buhay. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya mga minamasabi ng banal na sulatan, basahin natin Ecclesiastes chapter 5, verses 4 up to 5. Ecclesiastes, kabanatang 5, talatang 4 at 5. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes 5,
versikulo 4 at 5. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Amen. Everybody, praise the Lord. Mga minamahal, tanong ko sa inyo, anong mahalaga? Yung kailangan natin o yung gusto natin? Ha? Halimbawa, gusto natin ng kaligtasan. Anong kailangan natin? Ipagtrabaho ang kaligtasan. Gusto mong kumain. Anong kailangan mo? Hallelujah. Di ba? Gusto mo magpagamit. Anong kailangan mong gawin? Ha? Fasting and prayer. Di ba? Marami kang kailangan gawin. Di ba? Ganyan tayo bilang Kristiyano. Gusto nating maligtas. Pero, kailangan natin ipagtrabaho ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pa. Sinong gagamitin? Yung nandyan o yung wala? Ha? Yung nandyan. May mga brother ba tayo o wala? Meron, pero pwede, hindi naman sila fine square. Oh, ilan ang fine square natin? Walang brother. Paano magamit? Di sister, silang magagamit ng Diyos ngayon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kasi nakita ko, minamahal, napansin ko lang, mga choir members, huwag kayong masaktan. Ha? Pag hindi kayo nagagamit, nangunguna din kayo talaga Diyan sa inyong mga upuan. Amen? Bahala na kayo kung ano yung pinapangunan nyo dyan. Lahat ba sabi ng praise the Lord? Kaya sabi ko, sa susunod talagang, salamat sa ating mga Pinoon, binibigyan na tayo ng kaisipan na ganito. Talagang maniwala kayo kaya hindi, minamahal. Kapag ganito tayo kainit maglingkod sa Diyos, kahit pagsingit ng kaaway, di siya makasingit. Kasi tayo ay nilukuban na ng kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya nga sabi ko sa mga awit, tayo ay magpagamis sa ating mabait na Diyos. Mapalad tayo. Kasi hindi basta-bastang uniforme ang ating sinuot. Ayan ay blessed, praise God. Nilangisan ng ating mabait na Diyos. Palakpakan nga muna natin ng Diyos. Everybody should praise the Lord. Pagka ikaw ay nananata, ayan pag tayo ay nangangako. Meron tayo kanya-kanyang binitawan na pangako sa Diyos. Yung tayo ay lumapit sa Kanya, tinanggap natin siya bilang sariling Diyos sa tagapagligtas, hari ng ating kanya-kanyang buhay. Mahal na Jesus, ipaglilingkod ko sa iyong aking buhay. Paglilingkuran kita. Pagalingin mo lamang ako. Paglilingkuran kita, lutasin mo lamang aking problema. Paglilingkuran kita, maging aking mga mahal sa buhay. Di ba, nung pinagaling tayo ng Diyos, pinagpala tayo, binago ang ating buhay, nagkaroon tayo ng totoong kagalakan. Anong ginawa na natin, minamahal? Nagkaroon tayo ng totoong pag-ibig sa Diyos. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Natutuhan natin kung paano talaga mahalin ng Diyos. Amen? Wala tayo rito kung hindi natin mahal ng Diyos. Amen po. Wala tayo dito, minamahal, kung hindi tayo nananampalataya na siya ang totoong Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, pag ikaw ay nangako sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata. Napakabigat na salita ng Diyos, minamahal. Kung hindi ka Kristiyano talaga na nahinog sa salita ng Diyos at hilaw ka pa rin Kristiyano, naku, delikado to. Hindi mo maintindihan. Isa ako doon sa nangangako sa Diyos, pero hindi ko tinupad. Anong tawag sa'yo? Sabi ng Biblia, mangmang. Pagka ikaw ay nananata ng panata na sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan. Kanino raw? Sa mga... Nabasa niyo ba?
Louder sa mga tuparin mo ang iyong ipinanata. Wala nang mangmang na Kristiyano kasi tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi ko minsan sa sanlibutan, mabigat yung salitang mangmang. Hindi nila maintindihan yan, mga kapatid ko, kahit anong gawin nila Ang nakakaintindi lang talaga sa salita ng Diyos, yung mga sumusunod. Everybody say, praise the Lord. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Amen? Kaya nga nakakabless po, yung mga Kristiyano na nangako, tumupad naman. Meron namang hindi nangako, pero gumanap din naman. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga minsan hindi na ako nagugulat pag yung Kristiyano nakikita ko na nagbubunga yung kanyang paglilingkod. Sabi ko, pinagsikapan nila yan. Kaya nila nakamtan. Bunga ng panalangin pag-aayuno ng ating dearly beloved parents in the Lord. Kaya nga lagi sinasabi nating mga pastor, anumang natanggap nating biyaya at pagpapala, unang-una kaligtasan, huwag nating kalimutan na sa likod ng mga biyaya at pagpapala na yan ating nakamtan. Mayroong tao ng Diyos na lumuhod para makamtan natin yan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating mabait na Diyos. Meron pa pong hindi nakabasa? Isa pang bersikulo. Mga Hebreo, kabanatang 10, talatang 35 hanggang 39. Nung overnight prayer, nagbasa kayo ng Bible sa Banggar. O, diba? Grabing pagpapala. Nabot ng mahaba-habang pag-aaral. Ganun talaga pag nag-aaral ang salita ng Diyos. Magpasalamat kayo ngayon kasi nagmamadali ang inyong mabalingkod dahil habol pa ako sa Banggar. Last verse! Kailangan very aggressive. Ano pa ba yun yung mabilis? Amen? Kung paanong mga nanay, gigising ng madaling araw, magluto ng pagkain para sa mga anak at kay mister. Ganon kabilis. Praise the Lord. Amen, Nanay Shirley. Pakibasa po. Hebreo kabanatang 10, talatang 35 hanggang 39. O, kung sino na po yung nakahanap? Hallelujah, praise the Lord. Dahil sang araw minamahal, mamimiss niyo yung ganito na ginagamit tayo ng ating mabait na Diyos. Doon sa mga hindi na nagagamit ng Diyos, naku po, sayang yung pagkakataon. Dapat kayo ay muling magamit ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Oh. Napakaligaya kaya ang mapuspos? Amen? Di ba? Kaligayahan natin ang maglingkod sa Diyos. Basahin po natin. Yan daling ating awitin. Hallelujah. Sa Hebreo po, hallelujah, kabanata 10 hanggang versikulo 32. 36. 39. Hallelujah. Hallelujah, ganito po ang sinasabi. Sa una, naging isang katawa-tawang, 35 po. hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa 35, huwag na ninyong itakwil ang kanyang Ang inyong ang pagkakatiwala. pagkakatiwala Naku, mahina na na yung mata mo na ya. dakilang gantimpala. Sa 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay matatanggap kayo ng pangako. Amen. Praise the Magsitanggap Lord. kayo ng pangako. Next po, next. Magbasa. 37. Palitan na yung mga salamin kung malabo. 37 po. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi nagluluwat. Hallelujah. Next, Ate Lenny. Last verse ya, Ate Roda. Ganyan lang talaga. Ngunit Para maramdaman nyo. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya
At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapamahakan, kundi doon sa mga pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Amen. Everybody praise the Lord. God bless you po sa mga beloved choir members. Next time ulit. Hindi ko na malayan, 24 minutes pa lang tayo. Bawi tayo next time, ha? Napakinggan nyo ba, minamahal? Talagang na-obserbahan natin, medyo malabo na po yung mga mata. Nagkakaedad talaga tayo. O di kaya yung salamin ang malabo, yung mata malinaw naman. O, di ba? Kaya, ang inyong abalikod ay nakakaramdam din eh. Hindi na talaga tayo pabata. Kaya kinakailangan natin gawin ay manalangin sa Diyos sa tayo ay palakasin. Everybody so praise the Lord. Wala tayong ibang gagawin kundi manalangin talaga sa Diyos. Umasa at magtiwala hanggang sa kanyang pagbabalik. Sabi ng banal na kasulatan, napakaliwanag, hallelujah. Huwag nga ninyo itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Oh, may gantimpala. Basta maglingkod ka lang na maglingkod sa Diyos. Gawa ka lang ng gawa sa paglilingkod sa mabait na Diyos. Amen? Everybody so praise the Lord. Sapagat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Oh, may gantimpala galing sa Diyos, pero kailangan nating magtiis. Dahil kung hindi tayo makapagtiis, hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo tatanggap ng pangako. At magsabi ng praise Lord. Sabi ng Biblia, kung magawa natin ang kalooban ng Diyos, ay magsisitanggap tayo ng pangako. Everybody so praise the Lord. Praise the Lord. Sabi niyo siguro, sabi ni Brother Andrew, pag magbasa na yung mga medyo matured na, may puti ng buhok. Si Brother Andrew, kailan kaya po puti ang buhok? Huwag nyo namang ipag-pray. Medyo bata pa po ako. 30 plus pa lang. Everybody say praise the Lord. Nakita ko kasi yung mga kapatira natin nung nandiyan ako sa likuran. Ay, si nanay, praise the Lord. Gusto ko sanang tanongin, Nay, hindi na talaga tayo pabata, ano? Puting-puti na yung buhok mo. Huwag nyo lang pakulayan, ha? Amen. Glory here yan. Everybody say praise the Lord. Oh. Simple lang yung ating pag-aaral, pero hindi nyo makakalimutan. Everybody say praise the Lord. Sabi ko doon sa nakita ko na yung kapatid natin, si nanay. Ilang taon na kaya to si nanay? Itong kabila, si nanay na naman. Puri ng Diyos. May edad na pero wala pang puting buhok. O di ba? Ganyan lang eh. Basta ang importante, ano man ang kalagayan natin sa ating buhay, nandyan ang ating mabait na Diyos. Magpatuloy tayo na maglingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi pa ng banal na sulatan, hallelujah, hallelujah, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Kaya sabi nga, walang pinalagpas ang mahal na Panginoon na pagkakataon. Pag nakakapagligtas ang Diyos, nagliligtas siya. Praise God. Umulan, umaraw, bumagyo, lumindol. Kaya ganun dapat tayong mga anak ng Diyos. Wala tayong dapat palagpasin na pagkakataon. Pag tayo ay makakadalo, dumalo tayo. Pag tayo ay makapagpuri, magpuri tayo. Pag tayo makapag-ayuno, mag-ayuno tayo. Kung tayo makapagpanalangin, manalangin tayo. Lahat ng ating ginagawa ay gawin natin sa ikalulugod ng Diyos. Sabi ng balasutan, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Hindi na malulugod ang Diyos sa ating ginawang paglilingkod sa Kanya kung tayo ay hindi mananampalataya sa Kanya, kung tayo hindi mabubuhay sa pananampalataya. Hallelujah, praise God. Sabi rito, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalig sa kapamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang Diyos.
Everybody should praise the Lord. Puri ng ating mahal na Panginoon. Alam nyo, mga minamahal, nung Friday, may bisita kami. Kaya, dun sa mga wala, hindi nyo napakinggan yung mga bisita natin. May nagpaliwanag sa pagbibigay. May nangaral. May preaching na aming napakinggan. At napanood pa namin. Palakpakan natin ng Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya, bawat gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumalo tayo para palakasin ang ating pananampalataya. Para tayo ay tumatag, tumibay, lumakas. Higit sa lahat, mas lalo pa nating paigtingin, palaguin, palawakin, paramihin, praise God, at painitin ang pagmamahal natin sa Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya kanina, yung ating kapatid, tinanong ko, praise the Lord, nandito si ate at yung kanyang mga anak ko, di ba? Asan ang kanyang beloved husband? E nandyan lang, dumalo din naman. Amen? Everybody should praise the Lord. Kaya nga minsan, hindi naman natin hinahanap yung nandyan. Ang hinahanap natin ay yung wala. Pero yung nandyan, sila ang magagamit ng Diyos. Yung wala, paano sila magagamit ng Diyos? Lahat magsabi ng praise the Lord. Gusto nyo ba maging kagamit-gamit? Ibig sabihin, kagamit-gamit sa pagilingkod sa Diyos? Amen? Ipag-pray nyo na kayo ay bigyan ng mahabang buhay, kalakasan, at higit sa lahat, desire, desire, na magkaroon ng puso na may pagmamahal para magamit ng ating mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Purihin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal, awitan, pasalamatan po natin ng Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan. Totoo, minamahal, totoo, na napakabuti ng Diyos. Totoo, praise God, na ang Diyos ay mapagmahal sa bawat sa atin. Hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman sa iyo ang luwalhati. Yes, Lord, hallelujah. At karangalan, ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Yes, Lord, hallelujah. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo ang luwalhati, O Diyos. Hallelujah. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Hallelujah. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Sa'yo lamang ang luwalhati, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. ang pangalan mo'y Itataas, magpakailanman. Dakila sa iyong mga gawa, at ako'y namamahal. purihin ko, O Diyos. Hallelujah. Papurihan Pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang tikila ka, sa'yo mga gawa, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. at ako'y namamahal. Hallelujah. Papurihan, pagsamba
samba ang siyo'y aalay ng buong buhay ko. Yes, Lord. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, sa kabuuan ng ating napag-aralan, pagyamanan natin kung saan tayo ginagamit ng Diyos. Pagyamanan natin, mga kapatid, kung saan tayo ginagamit ng ating mabait na Diyos. Hindi ka man mangangaral, hindi ka man mangaawit, hindi ka man manunugtog. Ikaw ay kabilang sa kapatiran lamang. Mga minamahal, napakalaki po ng bahagi natin sa banal na gawain ng Diyos. Kaya ngayon, nagagamit tayo ng Diyos, pagyamanin natin, mga minamahal. Huwag natin ipaagaw sa kaaway ng Diyos. Hallelujah. Yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig sa Diyos, yung ating pananampalataya, pag-ibig, yung ating takot sa Diyos. Hallelujah. Huwag natin ngayaan na yan ay mawala, kundi ayan po ay pahalagahan natin. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyari sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, maraming salamat sa iyong mga banasa ng buhay na amin na pag-aralan, naging kalakasan namin, katatagan sa aming pananampalataya, at tunay o Diyos, lalo pa kaming napapalapit sa iyo, mahal na Pinoon. Pag kami nagagamit mo, Diyos, hallelujah, bilang mga ngaral, bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang kapatiran na nagpapatotoo, hallelujah. Salamat o Diyos na patunayan ka namin, ikaw ay totoong Diyos na napakalapit sa amin. Ano man ang aming bitawang mga panalangin, ikaw ay laging nariyan tumutugon. Purihin ka o Diyos, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Bagamat ang ibang mga kapatiran, mahal na Panginoon, ay may edad na, ngunit subalit sila nandito pa rin patuloy na naglilingkod sa iyo. Hallelujah. Simula sa bata hanggang sa may edad. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sino kami, mahal na Panginoon, para pasalamatan ka? Sino kami para purihin ka? Sino kami para paglingkuran ka, O Diyos? Hallelujah. Hallelujah. Na kami, Diyos, ay nagkukulang, nagkakamalit na kakasala. Minsan nababalikan ang aming mga kainan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit subalit, nandiyan ang iyong kahabagan, nandiyan ang iyong awa, nandiyan ang iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Hallelujah! Salamat, Diyos. Patuloy ka naming nararamdaman, paggising pa lamang namin sa umaga, mahal na Panginoon, sa madaling araw. Ika'y aming pinupuri, pinapasalamatan, niluluwalhati, damang-dama namin na Diyos sa iyong pag-ibig, ang iyong presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa mga kapatiran natin na kadalo na aming nakasama sa paglilingkod sa iyo. Iningatan mo sila mula sa kanilang tahanan na karting na malawala at titigtas sa lugar na ito. Hallelujah. Upang purihin ka, upang pasalamatan ka. Malapinoon, salamat sa iyo Diyos. Wala pong iba na nasa aming puso at isipan kundi ikaw lamang, mahal na Panginoon. Pinakamamahal ka namin, O Diyos, sa lahat ng bagay. Hallelujah. Pinakamamahal ka namin, aming pinakamamahal na Jesus. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang physical, material, financial. Higit sa lahat, sa pagpapalang spiritual. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal, i-cast out natin ating mga sakit, makaramdaman. Minsan, alam niyo po, mga minamahal, sa aking napag-aralan na salita ng Diyos, minsan, alam natin yung nagiging sagabal at tadlang sa pagpapala. Kung tayo ay nagiging hadlang o sagabal sa pagpapala, alam natin yan, mga minamahal. Bakit hindi tayo pinagpapala minsan? Ang sagabal at tadlang dahil hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Pero pag sumunod tayo, pag tumalima tayo, maalis yung mga hadlang, sagabal. Biyaya,
pagpapala ng Diyos ay darating sa ating buhay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sa oras ito, cast out natin ang ating mga sakit makaramdaman. Isipin natin ating mga pastor na nagleon sa atin. Nagilit mapagpala po naming Diyos, aming pinakamamahal na Jesus. Nato yung mga anak, iniisip namin, nakapatok kami ng aming mga pastor with the sudden metal sa aming mga ulo. Hallelujah. At sa mga pinapangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mga sakit makaramdaman, cast out! Cast out in the name of Jesus! Hallelujah! Demons of infirmities, cast out! Demons of sickness and diseases, cast out! Cast out! Cast out! Cast out! In Jesus' name, hallelujah! Ubulag ng sipon, Panginoon, sa katawan, sa kasukusuan, sa kalamnan, kawalan ng kaganan, sa paglilingkod, cast out! In Jesus, ni Hallelujah, mga sagabal, mga hadlan sa katugunan sa panalangin, kasat, in Jesus, ni Hallelujah, panghihina, panlupaypay, panlalata, lahat ng gawa ng kaaway, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas at tinangkin namin ang katugunan sa aming mga panalangin, tagumpay, na nagumula sa aming pinakamamahal na Jesus. Amen, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang Diyos, praise the Lord. Purihin po natin ang ating napakabait na Diyos. Mga minamahal, sa oras nito, tayo po ay sisigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Buong lakas, buong galak. May kasama pag-ibig, pagkasama mo ang ating malapinoon. Hallelujah, praise God. Talagang ang demonyo minamahal, napatunayan na natin. Dahil kasama natin ng Diyos, ang demonyo ay matagal na lumayas. Matagal na lumayo sa atin. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon, praise God. Hallelujah, buong galak, buong lakas. Minamahal, may kasama pag-ibig, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Purihin ang Diyos, purihin ang ating pinakamama na Jesus. Pagpalain po tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Hallelujah, hindi lamang sa tuwing araw na ating banalang gawain. Kahit kayo po ay nasa inyong mga trabaho, sa inyong mga tahanan, ano man po inyong ginagawa, tuwing araw ng Lunes, Martes, Huwebes at Sabado, dahil ang ating gawain lamang ay araw ng Miyerkules. Pag araw ng Miyerkules, alas 12 ng tanghali o alauna ng hapon ating panimula na ating gawain. Biyernes, overday, alas 10 ng umaga. Praise God. At araw ng Linggo, alas 8 po yan ng umaga. Puri na ating mabait na Diyos. Kaya tayo sama-sama muli na nakapagpasalamat, nakapagpuri, nakapaglingkod sa ating mabait na Diyos na buhay. Lahat ng mga pinagpala magsabi ng praise the Lord. Puri na ating mabait na Diyos. Bitin po ba kayo, minamahal?